Hello, good evening guys. Ngayong tutorial natin is mag-explain ako about sa Corona settings ng yun nga, sorry, ng rendering engine ng Corona. Okay, so bago natin gawin yun, kailangan ko muna i-convert yung scene natin sa Corona. Right click ko lang. After mo mag-install ng Corona, lalabas to, mga ganito. Tsaka yung icons sa gilid o kaya yung toolbar niya. So, convert natin. Kailangan ko saan i-switch, tsaka everything. Yan. So, okay. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga iba't ibang settings ng Corona. So, ito yun. Dito tayo sa render settings. So, kaya pwede ka pumunta dito sa rendering. Tapos render, setup. So, dito mo makita yung mga sizes ng output size. Meron dito mga naka-standard na yung mga ito. Usually na ginagamit ng mga nakikita natin sa Facebook. Ito yung HDTV. Yung mga ito. Mga 1080p, 4000 pixel. Ganyan. Ito yung usual na ginagamit sa mga TV ba, yung 720p tsaka 1080p. So, kapag high res na, ito yung ginagamit natin. O, ito yung sinaset natin, 4,000 na. So, pero sa mga, para sa akin, tsaka base sa request ng mga kliyente, ito yung ginagamit ko, Vista Vision. Ito yun, para sa kanilang mga listing nila. Yan. So, depende talaga yan. Depende sa kung anong gusto ng kliyenteng sukat. So, next. Yung iba dito, hindi ko na ginagalaw. Kasi once na na-check na-set natin yung dito, automatic, siya na yung mismo mag-set ng dito, yung production tsaka model editor. Active scene din na kailangan yun. Kasi kapag mag-interactive render ka, Corona pa rin. So, scene. Okay. Next. Ito pala. Ito yung purpose to. Mga ito is for animation. Itong range ito. Dito yung makikita. Dito yata yun eh. Hindi. Kasi lumalabas dito yun eh. View. Nalimutan ko na. Kasi tinago ko yun. Yung dito sa baba, tinago ko yun eh. Yung parang may minutes dito, may number. Yung parang grid. Nalimutan ko na paano i-break. So, okay, never mind lang muna yan. I think sa inyo, meron din itong lumalabas na parang pwede mo maganda lagyan siya ng ano man, ng yung parang mga pang sa move sa animation, parang yan. Okay, so, dito tayo. Dito, makita mo sa general settings, meron ditong show BFB, interactive, light mix. Itong light mix, kapag for example, meron ka ng scene, marami ka ng scene ng mga ilaw, lagyan mo ng mga ilaw, for example, yan, lagyan tayo ng ilaw Tapos, check natin yung setup light mix, automatic, meron siyang nabasang mga ilaw. Pitong piraso, pwede mo siyang i-group, pwede mo siyang individual, mga ganun ba. Tapos, once na-generate mo yan siya, automatic, dito sa elements, lalabas siya, yan. Interactive, environment, tsaka yung ibang nilagay na ilaw. So, delete mo natin to. Hindi natin kailangan. So, naitutulak ko sa inyo kung paano gamitin to. Masarap maganda to, kaso, ginagamit ko to sa interior, pero ang ano ko dun, yung problema ko dun yung noise level ng scene. Medyo masakit. I mean, medyo matagal siya nga render dahil sa noise level kasi kapag marami kang nilalaro ano ba, mga ilaw. Okay? Open material library. Ito yun. Sa icon yan, dito siya. Material library. Yan. Medyo mag-load siya kasi marami siyang materials. Kung gusto mo siyang ilagay sa material editor, open mo lang to, ito. Ito, meron siyang nakalabas na M. Binigyan ng shortcut keys niya. So, click mo to. For example, gusto ko yung stone. Yan. Open mo itong dalawa. Drag mo siya dito yan. Hintay mo lang konti. Lalabas siya yan. Or ito naman ang bricks na iba. Yan. Or glass. Clear. Ito yung ginagamit ko lagi. Yan. Mga ganito ba. Drag mo lang dito. Tapos, bago mo siya drag, apply mo siya agad. Example, ito yung model mo. Ito yung glass. Ito yung apply, oh. Assign material to selection. Yan.
siya nag-glass siya. O kaya bricks. Yan. So, maliit kasi yung size ng ano natin eh. So, tayo natin 1 meter by 1 meter. Yan. Ito yung bricks natin. Ito naman yung bricks na light. Yan, parang ganyan. So, ito lang. Pwede makita ito siya. So, okay, dito sa settings. Okay? So, ito pwede, sample naman, medyo marami ka na ipindot na settings dito. Pwede mo siyang i-reset. Meron ko dito ginawang mga setting ba? Mga ganun. Tapos yung, ito naman sa pass limit, ito yung, for example na mag-render ka. Maganda tayo sample ah. Dito nakita mo yung initial pass, no? Meron, no? Kita mo 2, 3, mga ganyan ba? Kapag maglagay ka dito ng 10 lang, automatic, after ng 10, mag-stop siya lang, ano? Teka, medyo high risk. Babasa natin. Okay. Kapag nakaset ka ng 10, automatic, sa, pass na, 10 lang, hanggang 10 lang yan siya, mag-stop siya. Yan. So, dito naman, ito yung usual na ginagamit ko, yung noise level limit. For example, itong box na to, for example lang yan. Yan. So, di ba may ilaw na siya? Tapos tayo na-render RAM. Yan o. Masyado siyang mahina yung ilaw. Basta natin. Ayan. Teka. Dagdagan natin ng ilaw. Ito pa na. Marami na pang ilaw sa loob. Pero maliit yun eh. Gagawin natin ng ilaw ah. So, mga ilaw na tayo. Yan. So, kapag nakaset ka dito ng noise limit, for example, 5%, yan. Once na-render mo siya, kapag hindi mo makita to, kapag hindi mo makita yung sarili, click mo lang yung tools dito. Yan. Dito sa stats, dito mo makita yung noise level. Ito yun, no? Ay, sorry. Ano yun? Ito yun, no? Yan, noise level. So, 4.8 kasi nag-stop siya dahil na ang nilagay natin dito is 5. So, tayo natin 3 ah. Tignan mo yung noise level mamaya. Yan, 4.8 na. Mamaya mahintuin siya after, pag ma-reach na yung 3%. 3% ba? So, hindi siya, ayan na. Ayan, 2.4 na lang. So, hinto na siya. Okay? So, for example, no, yung meron ditong save na CXP, meaning yung parang ano yung for example no na hindi mo natapos yung rendering mo tapos bigla kang aalis kumbaga tapos kailangan mong patayin yung computer. So, ang ginagawa natin for example no taasan ko na yung ano. Tapos yung level 3. So, for example, nasa kalagitnaan ka ng render, for example, and then, bigla kang aalis tapos hindi mo matapos to, pwede mo siyang i-save yung rendering yung rendering path mo. Kaya ito. So, habang nag-render siya, pwede mo lang i-save, save CXP, 6R. So, tayo natin na. Diba, nasa ano to yun? Nasa path 5 or 8, no? Yan, 1 ko lang siya. So, cancel ko. Tayo natin na. Kung gusto ko siyang i-continue, yung anong naiwan kong rendering before, pwede mo siyang resume, resume from file. Ito yun siya. I-save niya yung scene mo. Saka yung settings mo. Lahat. Yan. Open mo lang. Yan. Tingnan mo maya. Nag-start siya sa rendering 9. Pero, magiging effective ba to kung wala kang ginalaw na ilaw or something sa model mo. Kung wala kang may ginalaw o mag-render talaga. Kasi kapag may gagalawin ka at mag-continue ka dun, yung in-apply mo na ginawa mo dun sa after mo na i-save, hindi na yung mag-affect sa ginawa mo sa rendering file mo. Effective to sa mga burnout, saka may UPS ka lang. For example, bigla na burnout, no? Tapos may naiwan ka pang rendering. Pwede mo siyang save ang file.
save mong file habang nag-render tapos continue mo lang once na bumalik yung ilaw. Parang ganun. Okay, so ito din, resume last render. For example, meron ka ng yung last render mo is past 9 or 10. Pwede mo siyang continue. Click mo to. Kung ano yung nag-render na dati, i-continue lang yan, past 60 na yan. Pero once na i-close mo na yung Mac, saka i-open mo, hindi mo siya makontinue. Siyempre na wala na yung temporary files na nag-render siya. Okay, so ito naman, yung for example, may naka-hide ka na ilaw. So ito, naka-hide mo siya, no? Dito, lights. Naka-hide siya. Tapos, gusto mo siyang kahit na parang hindi sagabal sa scene mo ba? Click mo to, mag-render pa rin yan. Yan. Pero kapag hindi mo to na-check, kaano mo, hindi yan ilaw. Yan o. Wala. Yan yung purpose yan, yung render hidden lights. So, actually, kahit na ang ginagawa ko to, parati ko itong ino-on. Kasi, minsan nalimutan ko na hide pala, tapos bigla ako mag-render, parang ganun. So, okay. Ang next naman is itong mask only. For example, marami ka na ditong nilagay sa render elements natin ng mga ID, alpha, reflection, mga ganyan ba? So, yan, reflection ito. Tapos, ito, reflect yan. Tapos, kumaga, hindi mo na kailangan mag-render yung scene mo kasi na-save mo na. So, tapos nalimutan mong i-save yung render pass. Pwede mo siyang i-check to, tapos render mo na siya. So, ang render niyan, hindi yung, ito yung nalabas, disabled in render settings, yan. Pero dito, check mo yan, mag-render siya, yung ganyan, no. Kaso wala akong na-generate, ay, ito na, akala wala. So, meron siya, alpha, wala na alpha. Kasi hindi ko na-generate ito kanina eh, kaya, yan. Ito lang, yung ID lang. So, unsell. Yan siya yung effect nun. So, disable ko lang. So, denoising, no? Yung denoising naman, ito yung tumutulong sa scene mo na mawala yung noise. So, ito yung nagamit ko usually, yung Corona High Quality. Yan lang, default lang to. Hindi ko na ito ginagalaw. So, once na ma-reach ng yung 3%, i-denoise niyan siya. For example, no? Bawasan natin ng resolution na. Tapos, tayo ito ng sample 6%. Yan, tapos under natin No, kapag umabot siya ng 6%, automatic magdi-denoise siya. 12 pa lang. Yan ang denoising na siya. Yan, yun ang purpose ng denoising. Tsaka pwede ba ma-adjust dito? Suppose. Ito. Pwede mo gawin 1, 0. Ang 0 yun yung walang denoising. May percent ba? Parang ganyan. Okay? Dito naman sa scene environment. Naka-check to kasi last time nagturo ako sa inyo about sa HDRI. So, dito yun. Yung dito nilalagay. So, maglagay ka ng HDRI dyan. Color correct, tsaka bitmap, parang ganun ba? Okay? Kapag for example, magmino kang scene na gusto mo siyang i-override yung background na gusto mong ilagay, i-check mo lang to, tapos lagyan mo ng bitmap. So, next natin yan kung paano yan. Yan, kung gusto mo gray, yan, na-gray siya. Kung gusto mo gradient, tala natin na, gradient. Yan. Natin natin. Gradient siya, pero light lang. Edit. Instance ko siya, instance. Kasi kailangan natin, kapag magbago dito, dapat magbabago din dito. Black, Yan, so, ayan ba yung kulay. Yan. Lighter lang. Ang ganyan. Nasa sa inyo yan kung paano mo siya ilaruin. Pwede mo siyang i-swap, ang ganun. Okay? Reflection, ganun din, magre-reflect yung gradient mo, kung lagay mo, o kaya yung background mo. Yun lang, lagay mo na lang map. Global, ito yung tinuro ko last time na yung may fog, yung light mo na may fog. Ito yun, nasa lesson na natin. Check ko.
Yung may spotlight, alam mo yun? Sana yun. Teka, ay hindi ito. Ano yun? Basta meron ako ginawang tutorial na may spotlight. Okay, so dito mo siya i-check. Tapos kailangan mo ilagay dito yung volume light. Ito, sample, tapos click mo to. Ito yung volume material. Lagay mo dito. Mga ganun. Tapos dito ka mag-adjust ng settings. Mga ganun. So, off na natin to. So, camera, hindi ko na ito ginagalaw. Kasi, dito sa ano, sa settings sa modifier, meron dito yung camera, Corolla Cam. Yan, no? Hindi ko na ito ginagalaw. Yan, no? Bili ko na yung settings dito, makita mo din dito. So, dito na ako. Sa Corolla camera na ako. Ganun din sa deep of field, meron din dito sa deep of field. Kumbaga, all in one na ba? Yan. Motion blur, ganun din. Meron din dito. Kaya hindi ko ito ginagalaw yung camera. Performance, default na to, okay na to. Hindi mo na kailangan itong ayusin. Animation, click mo lang to. Yan. Kaya kaso, siyempre, matagal na. Yun lang, hindi ko ito ginagalaw. May nakita akong isang discussion dun sa isang Corona group na tinataasan na to, yung 25, ginagawa ng 26. Kasi tingnan mo, kapag ilagay mo kasi yung mouse dito, may lumabas na parang information ba. Babaan mo to, mag-improve yung performance. Nataasan mo to, mag-improve yung accuracy niya. So, ang default, okay na yan. Hindi mo na kailangan natin gawin. Yan. System. Ganon din dito. Ito pala, ito yung ginagamit ko lagi. Iba natin sa akin to. For example, meron ka lang scene, no? Ganito. Tapos, may na-adjust kang konti. So, di ba, kapag mo, nagbablock siya, no? Ito yung minsan, ay sorry, ba't na naka-top view pala. So, perspective natin. Yan, may camera tayo. Ito pala, lalabas ito, Shift F lang Shift frame. Shift F mo lang. Nangyari sa box. Yan, okay. Yan, pasama ganyan, no? Tapos, naka-check to. Ito yung mangyayari, nangingitim siya una. Diba? Nag-black siya. Tapos meron ka ng scene, no? So, ito na yun siya. So, gusto mo sa i-render uli. Kaso, ayaw mong gawing black pa. For example, meron kasi mga pangyayaring may nalimutan kang ilagay na bato o kaya landscape. So, pwede mo siyang i-read yun. Yan ang mangyayari kapag naka-read yun to, tapos naka-check to, ang mangyayari, magiging black yung surrounding niya. Yan, di ba? So, ito lang kayo i-render. So, ang purpose ito, kapag naka-uncheck to, uncheck na natin Hanapin natin muna to yung region. So, render ko muna. Kung saan mo meron lang natapos din, tapos may nalimutan kang dagdagan. For example, nalimutan ko yung puno, o kaya doorknob, o kaya yung ilaw, nalimutan ko. So, kapag naka-uncheck to, tapos lagyan mo siya nito ng region render. Tingnan to Kapag render ko siya, hindi niya siya iitim. So, kung sa may nilagay ka ditong bato, tayo natin pakita sa inyo kung bakit ganyan. So, ito grid ko. Yan. Tapos lagyan din ng material. Ito. Diba, dito wala siya, no? Kapag i-render siya uli, nung naka-uncheck to, hindi naman mangyayari. Yan, di ba? Pwede mo siya i-adjust, hanggang makuha mo yung tamang shadow niya. Yan, di ba? Yun ang epekto niya. Yung hindi ka na kailangan mag-save ng file mo, tapos pag-render ka uli, mga ganun. Kasi, na siya, ready na siya. Kumbaga, save mo na siya after. Pero may mga pangyayaring nag-iiba yung kulay niya, nag-iiba yung dahil sa dagdagan mong structure or sa elements sa scene. So, kailangan mo talaga siyang i-render buo. Parang ganun. May mga pangyayaring ganyan. So, render elements. Ito yung kanina. Yun nga. Dito yun. Purpose niya. Sa Photoshop to. Pag ganito. Yun reflect. Yung reflection niya. Makita mo dito. Mga ganyan. Marami pang pwede kang may add dito. Laruin nyo lang. Explore ba.
So, ganyan naman yung ano ng Corona settings dito. So, kung may mga question kayo, pwede kayo mag-message sa akin o kaya mag-comment kayo sa video na to. So, okay guys. Ay, ito pa pala. Kung gusto mo siyang gawing proxy, for example, ito yung puno, no? Maglagay ako ng puno. Last na to. Hindi. Ito. Max 3. Example lang to. Ito nandito. Yan. Itong feeling na to is inaalis na yung animation ng scene mo. Yan, ito yung sample, no? Diba, sa ngayon is ano sa, yung 1.4 million yung polygons niya dahil dito sa lalagyan natin 3. Gusto ko sa pababa ito para hindi siya bibigat yung scene ko. So, gagawin ko yan. Punta ko sa open Corona proxy. Pero bago niyan, for example, no, yung file 3D model to is V-Ray. So, kailangan natin siya i-convert muna. Dito. Uncheck ito kasi na-convert na natin siya sa Corona. Ito lang, materials selected object only. So, convert ko siya. Once na-convert ko na siya, automatic, magkukuha yung Corona material na siya. So, next. Tapos gusto ko siyang litan, no? I-proxy ko siya. Yan. So, dito, hanapin mo na yung location na gusto mong ilagay. Tapos, hayaan mo na yung okay na yung, yung settings ito. Wag mong galawin. Dito lang, location lang. Export selected. Hintayin mo ng konti. Yan. So, ito na yung mangyari. Ito magiging itsura niya. So, pwede mo siyang gawing box. Yan. Wire box, point cloud, tsaka full mesh. Yung same pa rin, puno pa rin siya. Yan. Pero siyempre, babalik siya dati. Yan. So, kapag nakabox na siya, tignan mo yung epekto. 3.1 polygons lang. So, ganyan. So, malaking, malaking tulong. Okay. Parang V-Ray din, parang sa V-Ray ganun din. So, okay guys, thank you sa panood. Yun na, kung may mga tanong kayo sa akin, mag-comment na kayo, kaya mag-message kayo sa akin para matulungan ko kayo sa mga tutorial ba. Okay? Thank you sa panood. Good night. Bye.